Dominant Protector. Credit to the author. 3271880. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, kung kilala ni Secretary Lo ang General Manager, dapat mayroon siyang ganitong uri ng card sa kanyang mga kamay, tama ba? Bahagyang natahimik si Terence sa naisip. Sumakay ng elevator si Luther papunta sa 29th floor ng Conch Group. Lumabas siya ng elevator at naglakad papunta sa dulo ng corridor. Kumatok siya sa pinto ng isang opisina. Maya-maya, may narinig na inquiry mula sa opisina. Sino te? Anong problema? Ako ito, Luther, Secretary Fanny. Halatang pamilyar na pamilyar si Luther sa secretary ng general manager. Pagkasabi pa lang niya ng pangalan niya ay bumukas ang pinto ng opisina. Hello, Mr. Luther. Nasa opisina ang general manager. Please come in. Magalang na sagot ni Fanny. Dahil sa pagkilos na ito, napagtanto ni Terence na natagpuan niya ang tamang tao. Tila si Luther ay talagang isang pangunahing miyembro ng mga pulang kabibe, kung hindi ay hindi siya makakapasok sa opisina ng general manager na parang patag na lupa. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ito ay totoo. Hindi alam ng mga business manager sa business department, ngunit hindi alam ni Luther, ang business department head, ang tungkol sa money laundering ng grupo. Luther, what's the matter? Isang malalim na boses ng lalaki ang tumunog, ngunit saktong tumunog ang boses ay nagbago ang tono. Fanny, can you check kung may sumusunod sa atin? Habang nagsasalita siya, ang kanyang sky-class late phase peak strength ay ganap na nahayag, na para bang gagamitin niya ang kanyang spirit sense para maramdaman kung may sumusunod sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi niya inaasahan na ang pulang kabibe ay may hidden dragon. Naalala ni Terence na sinabi ni Darwin Bro na ang mga Red Conch ay walang malakas na master sa punong tanggapan. Sa hitsura nito, malinaw na walang alam si Kuya Darwin tungkol sa mga pangunahing lihim. Hindi malay ni Terence ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay natuklasan na ng kabilang partido. Kung itutuloy niya, baka mapahamak siya. Dahil naabot niya ang kanyang layunin at alam niya kung nasaan ang opisina ng general manager, hindi na niya kailangan pang mag-imbestiga. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Luther at ng general manager dahil hindi naman talaga siya nagnenegosyo. Walang halaga sa kanya ang mga lihim ng kalakalan. Siyempre, sa ibabaw, si Terence ay nakaupo pa rin sa opisina ni Luther na nakapikit, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng abnormalidad. Honorable Boss, walang tao sa labas. Maaaring isang magandang secretary si Fanny, ngunit isa siyang Earth Class Master. Siyempre, imposible para sa kanya na maramdaman ang presensya ni Terence sa kanyang lakas, hindi pa banggitin na inalis na ni Terence ang kanyang banal na pakiramdam. Wala man lang maramdaman si Fanny. Siguro masyado akong sensitive. Tumango ang general manager. Panandalian lang ang pakiramdam noon, ngunit nang ginamit niya ang mantra upang maingat na hanapin ang paligid ng opisina at maging ang electric ladder, nalaman niyang walang pumasok na mga tagalabas, at normal ang lahat. Luther, anong problema? Boss, dumating ang purchasing manager ng Buffon Family Hotel at gustong makipagtulungan sa amin sa pagbili ng aquatic products. Dahil doon, sinabi ni Luther sa general manager ang lahat ng kondisyon ni Terence. Kung ganoon, nandito si Terence Ford para humingi ng tulong. Napangiti ng mahina ang general manager at sinabing, malaking utos ang binibigay mo sa amin pero ayaw mong kumita kami. Ganito. Sa sinabi ni Mr. Terence, alam niyang nasa drug business tayo. This foreign trade is just for money laundering. Kaya naman nandito siya para makipagtulungan sa atin. Tumango si Luther at sinabing, hehe, pero wala lang. Sa lakas ng pamilya Buffon, madaling malaman ang background namin. Pinagsasamantalahan niya kami, at naglalaba kami ng pera. It's mutually beneficial. Maaari tayong sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon, nakangiting sabi ng general manager. Sige boss, kakausapin ko siya. Tumango si Luther. Siyempre, pwede mo siyang tanungin.
Kung kaya niyang lampasan ng 200 million euros ang kota, mababawasan ko ng 20%. Sabi ng General Manager. Sa katunayan, ang kumpanya ng pagpapadala ng mga produktong aquatic ay isang subsidiary din ng Red Conch. Isa itong aquatic product breeding company. Kung ang kumpanyang ito ay hindi nagsisikap na kumita ng pera, hindi ito makakapag-break even. Mabubuhay lamang ito ng maayos sa lihim na suportang pinansyal ng punong tanggapan ng Red Conch, at ang tanging layunin ng pag-iral ng kumpanyang ito ay tulungan ang Red Conch na maglaban ng pera. Pagkatapos ng lahat, mahirap talagang sabihin ang halaga ng pagpapalahi. Hindi man sila kumikita, masasabi pa rin nilang kumikita sila. It was just that it is up to their own people. Naiintindihan ko. Hindi nagtagal si Luther. Pagkatapos iulat ang bagay, umalis siya sa opisina at sumakay ng elevator pabalik sa sarili niyang opisina. Fanny, tingnan mo ang background ni Terence Ford para sa akin at tanungin mo ang pamilya Buffon kung may ganoong tao. Sabi ng General Manager kay Fanny pagkaalis ni Luther. Oh, boss, may hinala ka ba na may problema sa kanya? Gulat na tanong ni Fanny. Hindi ko alam. Baka intuition ko lang to. Naramdaman ko na may high-level cultivator na nag-iimbestiga sa lugar ko. Hindi ko alam kung may kinalaman yun kay Terence Ford. Sabi ng General Manager. Arg. Okay, pagkatapos ay makikipag-ugnay ako sa pamilyang Buffon sa ilang sandali. Nagmamadaling tumango si Fanny. Magsasagawa ako ng pakikitungo sa pangulo na siya ng Overseas Cultivators Association bukas. Ang matandang iyon ay isang matandang old fox. Natatakot ako na naglalaro siya ng ilang mga trick. Nagpatuloy ang pangkalahatang tagapamahala. Oh, boss, ang ibig mo bang sabihin ay miyembro ng Overseas Cultivators Association si Terence Ford? Natigilan si Fanny. Yes, I'm afraid they're here to check out the place. If they're honest with the trade, it's fine. I'm just afraid na hindi sila maging honest. Nag-aalalang sabi ni General Manager. Boss, kailan pa nagsimula ang Overseas Cultivators Association ng drug business? Hindi ba mga cultivator sila? Ni hindi mo man lang ginalaw ang mga bagay na ito noon. Medyo natarante si Fanny. Ito ang gusto niyang itanong noon pa man. Totoo naman na cultivator sila, pero hindi ko alam kung bakit nila nasabi na nangangailangan sila ng pera. Hindi madali para sa akin na alamin ang mga detalye. Tutal, transcendental na organisasyon ng Overseas Cultivators Association. Hindi ako nangangahas na imbestigahan o masaktan sila ng sobra. Umiling ang General Manager. Pinilit ni Fanny ang kanyang dila, ngunit hindi na naglakas loob na magtanong pa. Ang pulang kabibe ay karaniwang sapat na malakas, tama ba? Gayunpaman, kumpara sa Overseas Cultivators Association, ito ay mas masahol pa. Kung tutuusin, ang Overseas Cultivators Association ay isang organisasyon kung saan nagtitipon ang mga cultivator. Sa kabilang banda, ang pulang kabibe ay isa lamang drug trafficking gang na may mga magsasaka. Bumalik si Luther sa kanyang opisina at ipinaliwanag ang mga tuntunin at kondisyon kay Terence, ngunit hindi interesado si Terence doon. 3,272. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang mainit na walang kabuluhang tugon, sinabi niya na babalik siya at hihilingin sa lupon ng mga direktor ng Buffon Hotel Group na makita kung ano ang maaaring maging maximum na limitasyon sa pagbili, at pagkatapos ay ibigay kay Luther ang balita. Hindi na masyadong inisip ni Luther ang tungkol dito at buong puso niyang pinaponte si Terence sa pinto, na hinihimok ang kanyang secretary na palabasin si Terence sa gusali. Siyempre, naging maginhawa rin ito para kay Terence. Palihim siyang maaaring kumuha ng ilang larawan ni Secretary Lou mula sa iba't ibang anggulo, upang maitago niya ang kanyang sarili sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos magpaalam kay Secretary Lou, mabilis na umalis si Terence sa Conch Group at hindi nagtagal. Ang manager ng pagbili ng grupo ng Buffon Family Hotel ay binubuo lahat. Bagamat kilala ng amo ni Terence ang amo ng pamilya Buffon, ang matandang Buffon, ayaw ni Terence na guluhin ang matandang Buffon. Ayaw niyang madamay siya sa gulo. Pagkatapos ng lahat, ang pulang kabibe ay hindi mabuting tao. Bagamat malaki ang pamilya Buffon, hindi matalinong gumawa ng kalaban ng wala saan.
Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na ang kabilang partido ay mabilis na mag-iimbestiga at malaman na si Terence Ford ay wala sa Buffon Hotel Group. Siyempre, hindi iyon pinansin ni Terence. Iyon ang huling beses na lalabas siya sa Conch Group bilang Terence Ford. Siya ay darating muli bukas, ngunit hindi bilang Terence Ford. Pumara si Terence ng taxi at pumunta sa pinakamalaking cosmetics market ng bayan. Pumunta siya rito para bumili ng mga kailangan para sa kanyang pampaganda. Siya ay magiging Secretary Lou bukas. Matagal-tagal na rin mula noong nahawakan niya ang mga bagay na ito, ngunit ito ang kanyang linya ng trabaho, kung tutuusin, at pamilyar na pamilyar siya dito. Nang matapos siya, dumiretso siya sa bath center. Siyempre, siniguro ni Terence na walang sumusunod sa kanya bago siya pumasok sa gitna. Tama ang hula ni Terence. Mabilis na nakipag-ugnayan si Secretary Fanny sa pamilya Buffon. Bagamat may malaking negosyo ang pamilya Buffon, hindi nagtagal ay nakumpirma nila kung mayroong procurement manager ng hotel na nagngangalang Terence Ford. Pagkatapos ng lahat, ang procurement manager ay isang middle-level leader. Ang sagot na natanggap ni Secretary Fanny ay walang pangalang Terence Ford sa grupo ng hotel. Walang ganong tao sa buong leadership team ng Buffon Group. May problema talaga. Nang ibalita ito ni Fanny sa general manager, hindi na siya masyadong nagulat. Bahagya niyang ikinunot ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya kay Fanny, "Fanny, makipag-ugnayan sa Overseas Cultivators Association ngayon din. Ang transaksyon bukas ay isasagawa sa opisina ng aking pangkalahatang tagapamahala. Walang sino man ang pinapayagang lumahok maliban kay President Donald. Papayag ba ang kabilang partido dito?" Bahagyang natigilan si Fanny. "Kung pumayag ka, then we'll make a deal. Kung hindi ka pumayag, then forget it." Medyo kakaiba ang usapin ngayon, sabi ng general manager. "Hindi ko na kailangang magkagulo dahil sa isang business deal." "Oo, boss ko." Tumango si Fanny, at tumungo upang isagawa ang kanyang mga utos. Marahil ang Overseas Cultivators Association ay talagang kapos sa pera. Para maisara ang deal, pumayag talaga sila sa kahilingan ng general manager. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Overseas Cultivators Association ay isang malaking negosyo, karamihan sa kanila ay matatag at hindi gumagalaw na mga industriya. Ang taunang kita ay karaniwang naayos. Kung gusto nilang kumuha ng dagdag na halaga ng pera, kailangan nilang gumawa ng iba pang mga negosyo. Ang tugon ng Overseas Cultivators Association ay bahagyang nakahinga ng maluwag sa general manager. Hindi dumiretso si Terence sa kanyang silid, ngunit pumunta sa silid ni Sheena at Zyrene at kumatok sa pinto. May mga yabag mula sa silid, ngunit walang nagsalita kaagad. Naramdaman ni Terence na may nakatayo sa likod ng salamin ng pinto, at pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto, tumambad sa mukha ni Sheena ang nagulat. "Terence, tapos ka na." Tumabi si Sheena para papasukin si Terence. "Masyado kang mapagbantay." Si Terence ay nasiyahan sa mga aksyon ni Sheena. "Oo, kapag may nangyaring masama, tatakas ako kasama si Han." Sabi ni Sheena. Nasaan si Zyrene?" Tanong ni Terence. "Natutulog siya. Talagang hinintay ka niya sa buong gabi. Hindi sina siya nakatiis kaya nakatulog na siya." Sabi ni Sheena. "Naghintay ka rin ba buong gabi?" Tanong ni Terence, nakatingin kay Sheena. "Ako. Cultivator ako. Ayos lang." Medyo napahiya si Sheena. "Nagsumikap ka." Alam ni Terence na dahil hindi nakatulog si Zyrene kagabi, malamang na nanatili si Sheena sa kanya. Ngayong nagpapahinga na si Zyrene, kailangan pa ring mag-ingat ni Sheena, kung sakaling may dumating na naghahanap ng gulo. "Ayos lang." Umiling si Sheena. "Sobrang nasaktan ko si Han sa nakaraan. Ngayon, kaya ko lang gawin ang lahat para makabawi." Sa puntong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sheena. "Anong problema?" Mabilis na tanong ni Terence. "Tumawag sa akin si Orland noon, ngunit nagkunwari akong hindi siya narinig. Hindi ako sumagot, natatakot na hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin kung tatanungin niya ako tungkol sa kung ano ang nangyari dito." Natural na tinutukoy ni Sheena ang aktwal na lakas ni Terence. Hindi siya ganoon kalakas, pati na ang pagpatay sa Sky Class Late Phase Peak Masters.
Kahit na ito ay isang normal na Sky-class late-phase Peakmaster, si Terence ay hindi pa rin makakapareha sa kanila, at siya ay hinahabol kung saan-saan. Nanlamig si Terence at sumimangot. Malamang na mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pangangaso sa kanya ni Troy dito, at hindi naniniwala si Terence na ang Overseas Practitioners Association ay walang kinalaman sa ibang mga sinaunang sekta. Mula sa paraan na alam nila ang tungkol sa automatikong kaldero, mayroon silang isang uri ng koneksyon sa iba pang mga sinaunang sekta. Kaya naman, kapag kumalat na ang balitang siya ay hinahabol, ang dati niyang pinagyayabang na maladyos na kakayahan ay mahuhulog din mula sa altar nang hindi inaatake. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi mapigilan ni Terence. Sa kanila ang kanilang mga bibig, at hindi sila makontrol ni Terence. Naniniwala siya na sa sandaling kumalat ang balitang ito, ang kanyang mga kaaway ay magiging handa na muling gumawa ng hakbang. Kailangan niyang bumalik at makuha ang kanyang sarili. Ang pag-iisip pa lang nito ay sumakit na ang ulo niya. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabi ni Terence pagkatapos ng sandaling katahimikan. Dahil hindi na niya ito may tatago, maaari na rin niyang hayaan si Sheena na magsabi ng totoo. Kung hindi, masasaktan siya. Kumurap-kurap si Sheena, hindi inaasahan na tatanungin siya ni Terence na sabihin ang totoo. Imposibleng itago ang bagay na ito. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay. Ang Overseas Practitioners Association ay may ilang koneksyon sa ibang mga sinaunang sekta. Kahit na hindi sila magiging napakabait upang itago ang aking sikreto. Malamang na ikakalat nila ang balita at hahayaan ang aking mga kaaway na maghayganti, tama? 3,273. Tama ka. Napabuntong hininga si Sheena. Si Terence ay nagsasabi ng totoo, at kahit na sinubukan niyang itago ito, hindi niya magawa, kung gayon, tatawagan ko siya ngayon. Oo. Tumango si Terence, magpahinga ka na pagkatapos mo. Pupunta ako at maghahanda. May gagawin pa ako bukas. Sige, sabi niya. Sagot ni Sheena. Pagkabalik ni Terence sa kanyang silid, tinawag ni Sheena si Orland. Sheena! Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kanina? Tanong ni Orland. Kasama ko si Terence at ang iba pa, hindi komportableng kunin. Seryosong sabi ni Sheena na siyang pinakamabisang dahilan. Oh! Si Orland ay walang kaunting pagdududa at nagpatuloy, kumusta ang sitwasyon doon? Pumirma ka ba ng kontrata sa entertainment company na iyon? Hindi, may malaking nangyari dito. Sabi ni Sheena sa mahinang boses. Oh, anong big deal? Bahagyang nagulat si Orland. Ito ay ganito. Kasabay nito, sinabi ni Sheena kay Orland tungkol sa kung paano siya Troy mula sa Overseas Cultivators Association ay dumating para harass si Zyrene, at kung paano siya nasaktan ni Terence kay Troy, at kung paano sila nag-away sa daan, at kung paano tumakas si Terence. Labis na nagulat si Orland matapos itong marinig. Oo, nakikinig sa kwento ni Sheena, medyo parang fantasy story. Talaga. Terence. Wala bang katugma para sa isang Sky-class late-phase peak? Paano ito posible? Hindi siya masisisi sa hindi niya paniniwalaan pagkatapos ng lahat, ang mga chismis ni Terence ay masyadong makajos, at ang pagkakaiba sa pagitan ng bago at pagkatapos ay lampas sa kanyang imahinasyon. Totoo naman. Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa isang malaking bagay? Sabi ni Sheena nang may katiyakan. Naisip ito ni Orland at sumang-ayon. Ang mga kasinungalingan ni Sheena ay hindi makabubuti sa kanya sa bagay na ito. Bukod dito, totoo man o mali ang balitang ito, malamang na magpapadala na ng balita ang sinaunang antas. Kapag dumating ang oras, malalaman nila. Kaya naman, hindi na siya nagtanong pa at sinabing, okay, I got it. Patuloy kang nananatili sa tabi ni Terence at nag-iisip ng paraan para tanungin siya kung bakit hindi niya kayang talunin ang isang Sky-class late-phase peak. At saka, ano ang meron sa chismis tungkol sa pagpatay niya ng mga tao kaagad? Sige, naiintindihan ko. I'll try my best to get information out of him. Tumango si Sheena. Sige. Ibaba ko muna ang tawag. Hindi pa nakakabawi si Orland sa pagkagulat. Kinailangan niyang tunawin ang balitang ito at magtanong tungkol dito.
Hindi niya akalain na magsisinungaling si Sheena sa kanya dahil wala itong dahilan. Gayunpaman, ang bagay ay masyadong seryoso. Si Orland ay hindi direktang naniniwala dito, ngunit nagpa siya na maghintay at makita. Pagkatapos ng lahat, napakaraming Sky Class Masters ang namatay. Kung hindi si Terence, sino ito? Ibinaba ni Sheena ang telepono at tumalikod para lumabas ng washroom, ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Zyrene na nakatayo sa pintuan na may galit na mukha. Zyrene sis. Hindi maiwasan ni Sheena na magulat. Ikaw. Gising ka na. Sheena, sinong tinawagan mo kanina? Pinagtaksilan mo si Terence. Galit na pinandilata ni Zyrene si Sheena. Natarante na lang siyang nagising para pumunta sa banyo, at nang maglakad siya papunta sa pinto, narinig niya si Sheena na may kausap sa telepono. Noong una, hindi pinansin ni Zyrene at gustong pumasok, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Terence, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Napatalon si Zyrene sa gulat. Si Sheena ay talagang nagsasabi kay Terence sa taong nasa telepono. Siyempre, napaka-rasyonal pa rin ni Zyrene at hindi napigilan si Sheena sa mismong lugar. Hindi niya alam kung sino ang nasa kabilang dulo ng telepono, at kung pipigilan niya siya sa lugar, hindi ba niya babalaan ang kaaway. Dapat ba niyang ipaalam sa taong nasa kabilang dulo ng telepono na nalantad si Sheena? Sasaktan ba nila agad si Terence? Kaya naman, naghintay si Zyrene hanggang sa ibaba ni Sheena ang telepono bago niya ito galit na tanungin. Han, makinig ka sa akin, hindi ito ang iniisip mo. Nagpapanik si Sheena. Hindi niya akalain na madyay gising si Zyrene sa sandaling ito, at nasa pintuan siya ng banyo, nakikinig sa lahat ng sasabihin niya. You're not. I heard it with my own ears, how could it be fake? Malamig na sabi ni Zyrene. Han, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi sinabi ni Sheena kay Zyrene ang totoo. Nakapagdesisyon na siya, ngunit sa paglipas ng panahon, ipinagkanulo ni Sheena si Orland. Ayaw niyang masira ang relasyon nila ni Zyrene, kaya hindi siya nagsalita. Paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Zyrene. Sa totoo lang. Ito ay ganito. Nagsimula ang lahat noong panahong iyon sa orphanage. Alam ni Sheena na hindi na niya ito may tatago kay Zyrene, kaya nagpa siya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Nagsimula ito sa pagharang ng orphanage sa pag-atake ng dakilang elder ng Dark Horse Gang para sa kanya. Lumambat ang galit na ekspresyon ni Zyrene nang banggitin si Sheena na tumayo para protektahan siya. Tama, totoo ang sakripisyo ni Sheena para protektahan siya, at palaging nagpapasalamat si Zyrene sa kanya. Alam pala ni Sheena na ang Grand Elder ng Dark Horse Gang ay dumating upang patayin ang matandang punong guro ng bahay ampunan ng kanyang ina. Bukod dito, alam ni Sheena ang mga naunang pagpaslang. Gayunpaman, hindi pa siya nagawang patayin ni Sheena. Lumambat ang puso ni Zyrene habang nakikinig sa kwento ni Sheena. Si Sheena ay isa ring batang babae na may mahirap na buhay, at ang higit na nagpahirap kay Zyrene ay ang katotohanan na ang amo ni Sheena ay ang kanyang pangatlong tiyuhin. Ang ganitong uri ng panloob na alitan sa pamilya ay naging dahilan upang hindi magalit si Zyrene, nakaramdam lamang siya ng kawalan ng magawa. So, alam na ni Terence ang tungkol dito, at hiniling niya sa iyo na sabihin ito kay Orland. Tanong ni Zyrene. Hindi niya tinawag na pangatlong tiyuhin si Orland dahil pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat si Orland na maging pangatlong tiyuhin niya. Oo, sinabi ni Terence na imposibleng itago ito. Malalaman din ng mga tao sa madaling panahon, kaya hindi na kailangang itago ito. Tumango si Sheena at sinabi. Kung ganoon ay mali ang inakusahan kita. Napabuntong hininga si Zyrene. Sheena, to be honest, ayoko talagang mawala ang pagkakaibigan natin. Buti na lang hindi mo ako binaygo. Actually, marami na akong nagawa para pabayaan ka, Han. I'm already very satisfied that you can forgive me. Hindi ako nangangahas na umasa na maaari tayong maging malapit muli bilang magkapatid. Maingat na sabi ni Sheena. Sheena, masyado kang maraming iniisip. Actually, sa itsura mo, hindi ka naman masamang tao. Ginagawa mo lang to para sa kapakanan ng kapatid mo. Tsaka never mo naman talaga akong nasaktan kaya hindi kita sinisisi.
Tama, nasaan si Terence? Umiling si Zyrene. 3,274. Bumalik si Terence para magpahinga. May gagawin pa siya bukas, kaya huwag na natin siyang istorbohin, okay? Sa puntong ito, huminto sandali si Sheena bago nagpatuloy. Pero, Zyrene, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta kay Terence. Hindi na kailangan iyon. Naniniwala ako sa iyo. Medyo nag-aalala lang ako kay Terence, sabi ni Zyrene sabay wave ng kamay niya. I wonder kung mahahanap tayo ng mga tao mula sa Overseas Practitioners Association dito. Mas nag-aalala ako sa mga sinaunang sekta kaysa sa Overseas Cultivators Association. Ang Overseas Practitioners Association ay nasa ibang bansa, kung tutuusin, ngunit ang mga sinaunang sekta na iyon. Susundan ba siya kung siya ay bumalik? Mapait na ngumiti si Sheena. Hindi ko alam pero walang saysay na mag-alala tayo tungkol dito. Dapat may plano na si Terence ngayon, di ba? Mas nagtiwala si Zyrene kay Terence, naniniwala siyang may plano si Terence. Tama ka, nag-aalala tungkol dito. Walang silbi. Umiling si Sheena na may mapait na ngiti. Pagkatapos bumalik ni Terence sa kanyang silid, isinuot niya ang Chenzi mask at tiningnan ang larawan ni Secretary Lo sa kanyang telepono. Nagsimula siyang mag-makeup. Si Secretary Lo at Terence ay magkamukhang may Chenzi mask. Hanggat naglagay siya ng ilang disguise, naniniwala siya na kahit si Luther ay hindi siya makikilala. Lalo na ang mga taong may mukha sa silangan sa mga mata ng mga kanluranin, lahat sila ay pare-pareho, at ang disguise ni Terence ay karaniwang perpekto. Tungkol naman sa mga damit ni Secretary Lo, hindi nakuha ni Terence ang mga ito ay custom-made ng Conch Group, at si Terence ay walang kakayahan na makuha ang mga ito, kaya nagpasya siyang habarin na lang ito kay Secretary Lo bukas. Nang matapos siya, kinuha ni Terence ang kanyang telepono. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumawag kay Sian. Boss, bakit mo ako pinatawag? Excited na kinuha ni Sian ang telepono. Sa katunayan, ang sinaunang antas ay napuno ng mga alingaw-ngaw ng kapangyarihan ni Terence. Bilang tagasunod ni Terence, proud na proud si Sian. Kung malakas ang amo niya, proud din itong follower, di ba? Walang nakakaalam na siya ay tagasunod ni Terence, ngunit masaya siya para sa kanyang sarili. Ganito si Sian. Nitong nakaraang 2 araw, may mga chismis ba tungkol sa akin noong sinaunang antas? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang chismis tungkol sa iyo, boss. Bahagyang natigilan si Sian. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya. Hindi. Kung chismis ang pag-uusapan, ito pa rin ang chismis na pinatay mo ang Grand Elder ng Black Horse Gang. Maliban dyan, wala nang iba. Oh. Kung may iba pang chismis, sabihin mo agad sa akin. Sabi ni Terence. Tila hindi pa umabot sa sinaunang antas ang balita tungkol sa kanya at sa Overseas Practitioners Association. Kapag nangyari ito, mahihirapan siya kapag bumalik siya. Naniniwala siya na kahit na hindi siya sundan ng Sky Elixir Sect, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta at ang pamilyang Dorian ay tiyak na hahabol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang 2 sekta na ito ay may pinakamalaking away sa kanya, at halos hindi sila magkasundo. Sige, nakuha ko na. Sagot ni Sian. Sa katunayan, sa parehong oras, nalaman na ni Harry ang ilang mga bagay tungkol kay Terence sa tulong ng isang maliit. Hindi madaling itago ang mga bagay sa antas ng sinaunang panahon mula sa sekta ng 5 elemento. Mula sa lahat ng uri ng mga pahiwatig, si Patriarch Charlie ay humigit kumulang na nakagawa ng conclusion. Pagkatapos pakinggan ang maliit at ang ulat ni Harry, nakasimangot si Patriarch Charlie. Ang kanyang conclusion ay medyo nakakabigla, ngunit ito ay makatwiran. Kung ganoon, maging ang pamilyang Dorian, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, o ang Black Horse Gang, ang mga tao sa sekta ng dugong Netherworld ay nasa malapit ng mangyari ang insidente, tama ba? Ito ay ganito. Magagawa natin ang konklusyong ito batay sa mga landas ng mga lumang ninuno ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Tumango ang maliit.
Kung tutuusin, hanggat ang lugar ay hindi isang lihim na lugar, posibleng malaman na ilang matandang ninuno ng nakasuot ng dugong Yellow Spring sect ang nagpunta sa isang partikular na lugar. Kaya, malamang na kinuha ni Terence ang mga tao mula sa blood-clad Yellow Spring sect para patayin ang mga tao mula sa pamilyang Dorian, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at ang Black Horse. Nang sabihin ito ni Patriarch Charlie, medyo naghinala na naman siya. Ito ay isang makatwirang pagbawas. Nasa lugar kung saan nangyari ang mga chismis, ang mga patriarch ng blood-clad Yellow Spring sect, at ang negosyo ng sekta ay pumatay ng mga tao. Hanggat sapat ang binayaran ni Terence, hindi imposibleng dumating ang mga patriarka. Gayunpaman, ang tanging bagay na nakapagtataka kay Patriarch Charlie ay na kahit na ang nakasuot ng dugong Yellow Spring sect ay isang anomalya sa sinaunang sekta, sila ay miyembro din ng sinaunang sekta. Walang masama kung kunin nila ang pera ng mga tao para tulungan silang maalis ang mga sakuna, ngunit hindi ba't ang sunod-sunod na pagpatay sa napakaraming nangungunang eksperto ay magdudulot ng galit ng masa? Noong nakaraan, bagamat tinatanggap din ng sekta ng dilaw na tagsibol na may dugong nakadamit, hinding-hindi nila tatanggapin ang ganitong uri ng gawain kapag may kinalaman ito sa pinuno ng sekta. Kung tutuusin, kung papatayin mo ang isang ordinaryong alagad, walang pakialam ang sekta tungkol dito. Ang bawat utang ay may utang nito, at hahanapin lamang nila ang taong umupa ng mamamatay tao upang bayaran ang score. Pero pinatay mo ang matanda nila o ano, hindi ba ito awayan ng dugo? Ang ninuno na si Charlie ay hindi naniniwala na ang dugo-dugo na Yellow Spring sect ay magiging napakatanga. Sinusubukan ba niyang maging the public enemy ng sinaunang antas? Kahit na ang blood-clad Yellow Spring sect ay may suporta ng 5-element sect, hindi sila maglalakas loob na gawin ito, tama ba? Kahit si Patriarch Charlie mismo ay hindi nang ahas na sabihin na madali niyang mapatay ang Celestial Venerable Purian ng araw-araw at araw-araw na sekta. Ito ay lilikha lamang ng isang nakamamatay na awayan. Gayunpaman, naramdaman ni Ancestor Charlie na kahit na nabaliw ang isang patriarch sa Yellow Spring sect na nakasuot ng dugo, imposibleng magkasabay ang tatlo. Sinusubukan ba ng 3 taong ito na gumawa ng isang kaaway mula sa buong sinaunang antas o isang bagay? O sinuportahan ba sila ng mas kahangahangang tao? Tunay na naguguluhan si Patriarch Charlie. Posible. Kung hindi, si Terence ay nagkaroon ng sama ng loob sa namumuong dugong Yellow Spring sect noong nakaraan. Si Irving Hale ay umupa ng mga tao mula sa blood-clad Yellow Spring sect para patayin si Terence noon, sabi ni Harry sabay tango. Tumango si Ninuno Charlie. Hindi siya makapaniwala na si Terence ay kasabwat ang dugong dilaw na sekta ng tagsibol. Malinaw na nagkaroon ng malaking salungatan sa pagitan ng dalawa, ngunit anong mga benepisyo ang ginamit ni Terence para kumilos ang nakasuot ng dugong Yellow Spring sect? Kung determinado ang blood-clad Yellow Spring sect na suportahan si Terence, kailangan pa rin nilang lampasan muna ang sekta kahit na ipakalat nila ang balita para harapin si Terence. Kung gusto niyang harapin si Terence, kailangan niyang palayain siya ng blood-clad Yellow Spring sect, ngunit paano niya magagawa iyon? 3,275. Nagtagumpay ba ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng makalangit na purong yang na maabot ang malaking bilog? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinaas ni Patriarch Charlie ang kanyang ulo at nagtanong. Hindi ako sigurado. Narinig ko na pagkatapos ng pagkamatay ng Heavenly Venerate Chunin, ang Heavenly Venerate na si Chunyang ay nagsusumikap na maabot ang consummate level. Gayunpaman, walang balita tungkol sa kanya. Umiling si Maliit na nagpapahiwatig na hindi siya masyadong sigurado. Pumunta ka at imbestigahan ito, pagkatapos ay magpasya kung dapat ilabas ang balitang ito o hindi. Sabi ni Patriarch Charlie. Oo, pupunta ako at alamin ko ngayon. Mabilis na sumagot ang Maliit. Tumango si Ninuno Charlie. Ngayon, ang blood-clad Yellow Spring sect ay may 2 Sky-class late-phase Pickmasters. Ito ay isang kalamangan na hindi maihahambing ng ibang mga sinaunang sekta. Ang dahilan kung bakit maaaring maging anomalya ang nakasuot ng dugong Yellow Spring sect ay dahil din sa kanilang lakas.
Bagamat kayang sugpuin siya ng 5 elementong sekta, ang mga ninuno ng Charlie at Albert ay Sky-class late phase peak masters, at ang ninuno ng Charlie ay mas malakas pa kaysa sa average na Sky-class late phase peak master. Ang 5 elementong sekta ay talagang walang magawa tungkol dito. Sa paligid ni Boss Bale, ang ninuno ng Charlie ay kailangang mag-ingat kay Boss Bale. Dahil gumawa sila ng kasunduan, ang ninuno ng Charlie ay hindi makikialam sa anumang bagay na may kaugnayan kay Terence sa ibabaw. Kung kailangan niyang gawin ito, magagawa niya lamang ito ng palihim. Sa makatuwid, tanging ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ang pamilyang Dorian at ang Dark Horse Association ang makakaharap sa sekta ng dilaw na tagsibol na nakasuot ng dugo. Gayunpaman, dapat silang magkaroon ng lakas upang gawin ito. Ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay mayroon lamang one Sky-class late phase peak, at iyon ay Kuan Yu. Ang Celestial Master Pyryang ay sinusubukang makapasok sa Sky-class late phase peak, ngunit kung nagtagumpay ba siya o hindi ay hindi pa rin alam. Ang pamilyang Dorian ay kasalukuyang walang master sa Great Perfection Realm, at ang isa na may pinakamalaking potensyal na maabot ang Great Perfection Realm, ang Silver Star of the East, ay patay na. Higit pa rito, si Dongfang Ba daw ay masyadong matanda at nakalampas na sa tuktok ng kanyang paglilinang. Hindi magiging Dongfang Ba daw or Vladimir ay masyadong matanda at nakalampas na sa tuktok ng kanyang paglilinang. Hindi magiging madaling gawain ang maabot ang Great Perfection Realm. Ang huli ay ang Black Horse gang mayroon lang silang isang Grand Elder na nasa pag-iisa, at ang presidente na katatapos lang pumasok sa Sky-class late phase peak. Gayunpaman, para mapatay ang tatlong matandang ninuno ng Blood-clad Yellow Spring Sect na may ganap na kalamangan, dapat silang magkaroon ng hindi bababa sa 3 eksperto ng Great Perfection Realm. Mahirap patayin ang 3 sa kanila, lalo na ang 4. Sa makatuwid, napakahalaga para sa makalangit na paggalang na si Chunyang na matagumpay na umaban sa dakilang bilog. Nasanay si Patriarch Charlie sa pagpaplano bago kumilos. Kung wala siyang ganap na kumpiyansa na talunin ang dugong-dugo na Yellow Spring Sect, mas gugustuhin niyang huwag munang ilabas ang balita sa ngayon. Kung tutuusin, hanggat nabubuhay pa ang Yellow Spring Sect, mahirap hawakan si Terence. Tiningnan ni Terence ang sarili sa salamin pagkatapos maglagay ng make-up, kamukhang kamukha niya ang secretary sa telepono. Umalis si Terence sa bath center pagkatapos niyang matapos. Siyempre, napakaraming tao sa banyo na walang makakapansin kung customer si Terence o hindi. Pumara si Terence ng taxi at nagtungo sa Red Conch Group. Maya-maya, nakarating na sila sa Conch Group. Nagbayad si Terence ng pamasahe sa taxi at pumasok na may pagmamayabang. Kamukha niya si Secretary Lu ngayon, at malamang nakilala siya ng lahat sa grupo. Gaya ng inaasahan, may bumati kay Terence pagkapasok niya sa kumpanya. Secretary Lu, bakit ka lumabas? Di ba ngayon lang siya nasa opisina ni Mr. Luther? Isang kawani mula sa business department ng Conch Group ang bumati kay Secretary Lu. Haha. Ngumiti si Terence at ginaya ang boses ni Secretary Lu, lumabas ako para may gawin. Oh. Walang hinala ang empleyado at bumalik sa kanyang trabaho, habang si Terence ay sumakay ng elevator patungo sa opisina ni Luther. Ang kailangang gawin ngayon ni Terence ay hanapin si Secretary Lu sa lalong madaling panahon. Kinailangan niyang patumbahin ang kalihim at isuot ang kanyang uniforme sa General Manager ng Conch Group. Hindi umikot si Terence pagkatapos lumabas ng elevator, ngunit dumiretso sa banyo ng mga lalaki. Ang palapag na ito ay hindi katulad ng nasa ibaba, at kung sabay na dumating sina Terence at Secretary Lu, maaaring matuklasan sila. Nagpasya si Terence na maghintay sa banyo. Hindi siya naniniwala na ang kalihim ay hindi pupunta sa banyo sa lahat ng oras. Ito ay pagkakataon ni Terence kung gagawin niya ito. Sinimulan ni Terence ang kanyang mahabang paghihintay sa banyo, ngunit sa kabutihang palad mayroong maraming cubicle. Ang isa sa kanila ay nakalock ng mahabang panahon, kaya walang maghahinala. Ang pasensya ay isang bagay na madaling gawin ni Terence.
Mahigit 3 oras siyang naghintay, ngunit hindi pa rin sumipot si Secretary Lo. Hindi nagmamadali si Terence, at sa wakas, pagkatapos ng 3.5 oras, pumasok si Secretary Lo sa banyo. Ang secretary ay nasa urinals, at si Terence ay hindi nagmamadali. Hinintay niyang matapos ang pag-ihi ng kalihim at isuot ang sinturon bago sumulpat sa likuran niya. Inilabas niya ang siyam na fushi na karayom sa jade space at sinaksak ng ilang beses ang secretary, at nawala ng malay ang secretary. Sa acupuncture ni Terence, saglit na hindi gising si Secretary Lo, at higit sa lahat, mawawala ang memorya niya sa maikling panahon pagkatapos niyang magising. Hindi niya maalala ang nangyari kanina. Ito ang epekto na nais ni Terence na lituhin ang mga tao mula sa mga pulang kabibe. Kinaladkad niya ang secretary sa isang cubicle at mabilis na hinubad ang kanyang sando, pantalon, at relo. Isinuot niya ang mga iyon at nilock ang pinto bago tumalon palabas. Si Terence ay ngayon ay kalihim Lo. Hindi nagtagal si Terence pagkalabas niya ng washroom. Sumakay siya ng elevator at pumunta sa floor kung nasaan ang opisina ng general manager. Nasa bulsa niya ang elevator card ni Secretary Lo, at madali niyang naipasa ang proseso ng pag-verify. Dahan daw ang umakyat ang elevator at huminto sa 29th floor. Bumukas ang pinto, at lumabas si Terence. May isa pang tao sa corridor. Ang taong ito ay ang secretary ng general manager, si Fanny. Di ba Marking Lu yun? Anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo ba si boss? Tumingin si Fanny kay Terence, nalilito. Tama na Miss Fanny. Anong ginagawa mo? Alam na ni Terence ang pangalan ni Fanny mula sa kanyang name tag. Narinig niya ito noong ginamit niya ang kanyang perception kahapon, ngunit hindi niya alam kung paano ito nabaybay. Mr. Lu, ang general manager ay tumatanggap ng mga bisita ng Overseas Cultivators Association. Wala siyang oras na makita ka pansamantala. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mong ayusin sa ibang pagkakataon. Kukuha lang ako ng mainit na tubig at magtimpla ng kape para sa mga bisita. Sabi ni Fanny. 3,276. Oh, nakikita ko. Sige, kukuha lang ako ng tubig. Tumango si Terence. Hindi inisip ni Terence na ang malaking grupo ng Conch ay walang mainit na tubig sa opisina ng general manager, at kailangan nilang pumunta sa hot water supply point sa bawat palapag para kumuha ng mainit na tubig. Hindi siya masyadong sigurado sa internal management ng kumpanya, pero mas madali para sa kanya na makalapit sa opisina ng general manager. Sige. Dali-dali namang pumayag si Fanny. Nagkataon lang na hindi ko kayang buhatin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Maaari mo akong tulungang dalhin ang mga ito. Kung tutuusin, hindi ka naman tagalabas. Siyempre, walang problema. Tumango si Terence. Hindi isang tagalabas. Hindi talaga alam ni Terence kung bakit hindi siya tagalabas. Gayunpaman, totoo na alam ni Terence na inayos ng general manager na magsanay si Secretary Lu sa tabi ng Luther. Marahil ang kalihim ay kamag-anak ng pamilya ng general manager. Hindi nagkamali si Terence, si Secretary Lu ay kapatid ng isa sa mga concubine ng general manager, at iyon ang dahilan kung bakit maganda ang pakikitungo niya sa kanya. Siyempre, hindi alam ni Terence ang tungkol dito. Pumunta siya sa may hot water supply kasama si Fanny para kumuha ng mainit na tubig. Kinuha niya ang kape at naglakad papunta sa general manager's office kasama si Fanny. Alam na alam ni Fanny ang pagkakakilanlan ni Secretary Lu. Sa katunayan, siya rin ang pinagkakatiwalaan ng general manager. Ang ganitong nepotismo ay isang pangkaraniwang pangyayari sa kumpanya ng kabibe, at hindi niya itinuring si Secretary Lu bilang isang tagalabas. Pagkatapos kumatok sa pinto, itinulak ito ni Fanny, at pumasok si Terence na may dalang tasa ng kape. Bahagyang nagulat ang general manager nang makitang may tao sa likod ni Fanny, ngunit nang makita niyang si Secretary Lu iyon, hindi na siya kumibo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa kanyang sarili, at alam niya ang mga sekreto ng kumpanya. Inilagay ni Terence ang kape sa harap ng general manager at ang presidente ng Overseas Practitioners Association, Bullethead.
Oo, labis na nabigla si Terence sa sandaling ito. Hindi niya akalain na bullet head ang lalabas dito. Alam ba niyang nasa bayan siya ng Lorida at gusto siyang hanapin sa pamamagitan ng pulang kabibe? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence sa naisip, ngunit pinanatili niyang walang kibo ang kanyang mukha. Siya ay Secretary Lo, pagkatapos ng lahat, at walang kinalaman kay Terence. President siya, handa na ang mga paninda. I wonder if you have prepared the money. Ang general manager ay tila walang pakialam kay Terence. Oo naman. Ang ulo ng bala ay itinutok niya sa isang malites sa kanyang paanan at tumango. Narinig ni Terence ang pag-uusap ng dalawa at nakahinga siya ng maluwag. Kaya ang dalawang ito ay narito upang makipagkalakalan ng droga, wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, bakit itong presidenteng ito ay nais niyang ipagpalit ang droga? Maganda ang takbo ng Overseas Cultivators Association. Bakit sila nagsimulang gumawa ng ganitong uri ng negosyo? Siyempre, ang hindi alam ni Terence ay gusto niyang bumili si presidente ng isang batch ng automatic cauldrons, ngunit laking gulat niya nang tanungin niya si Patriarch Charlie tungkol sa presyo. Bakit napakamahal ng bagay na ito? Ang panloob na presyo ay hindi rin mura. Presidente, gusto niyang bumili ng ilang dosenang kalderong panggamot na mahigit 10 bilyon na. Saan kaya makikita ni Presidente ang napakaraming budget? Kung walang pera, nakakaisip lang siya ng mga paraan para kumita ito. Ang mga dating negosyo ng Overseas Cultivators Association ay may fixed income. Imposibleng sabihin na ang isa sa mga negosyo ay maaaring kumita ng mas maraming pera ayon sa gusto nito. Kaya naman, nagkaroon ng talakayan si Presidente siya at ang mga nakatataas sa Overseas Cultivators Association. Mas mabuting magbenta ng droga. Ito ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Bukod dito, mayroon silang sariling mga hotel at bar. Hindi nila ginawa ang negosyong ito noong nakaraan dahil ayaw ng Overseas Cultivators Association na masangkot sa underworld. Sa matatag na kita, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Pero iba na ngayon. Kung hindi niya kikitain ang perang ito, wala siyang perang pambili ng automatic medicinal cauldron. Kaya, si Presidente ay personal niyang binisita ang Conch Group para isagawa ang drug deal. Siyempre, Presidente siya ay isang sky-class late-phase pick, at iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na pumunta ng mag-isa. Kung ibang tao, hindi sila maglalakas loob na pumunta dito. Gayunpaman, tiyak na dahil ang Overseas Cultivators Association ay makapangyarihan at ito ang unang pagkakataon na makipagnegosyo sa Conch Group kaya naging maingat ang General Manager. Natakot siya na saksakin siya ng kabilang partido at nagpasya siyang isagawa ang transaksyon sa himpilan ng Conch Group. Sige, dahil lahat tayo ay matatalino, kaya hindi na tayo magsasabi ng marami. President siya, gagawa ba tayo ng deal ngayon? Tanong ng General Manager. Sige, sigurado. Pero, hindi ba dapat hayaan mo muna akong makita ang mga paninda? Tumango siya at Donald. Natural, walang problema. Tumango ang General Manager. Upang bumili ng isang bagay, ang isa ay kailangang tumingin sa mga kalakal. Ito ang batas na sinusunod ng halos lahat ng transaksyon. Hindi isang bihirang bagay na kunin muna ang mga kalakal at magbayad sa ibang pagkakataon. Kinawian ng General Manager si Fanny, at sinabing, Fanny, go and get the goods. Okay, boss. Tumango si Fanny, saka tumalikod at pumasok sa opisina. Tutulungan kita. Sabi ni Terence, sinamantala ang pagkakataon. Nakita ni Terence na walang safe sa labas ng silid ng opisina ng General Manager. Malinaw, walang maglalagay ng isang file na ligtas sa panlabas na silid, ilalagay nila ito sa isang lugar kung saan walang sino man ang maaaring ma-access. Walang sinabi si Fanny, pinayagan si Terence na sundan siya sa silid. Kahit ang General Manager ay walang nakitang mali dito. Ang kapatid na babae ni Secretary Lo ay ang kanyang asawa, at ito ay nagsilang na ng isang anak na lalaki para sa kanya. Nagtiwala siya kay Secretary Lo gaya ni Fanny.
Bukod dito, si Secretary Lu ay dating mainit ang loob at masipag na binata. Kung hindi, kahit na siya ay kanyang bayaw, ang tagapamahalang pangkalahatan ay maaaring hindi nagustuhan sa kanya. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang isang mahalagang gawain at inayos siyang matuto sa tabi ni Luther. Ito rin ay bilang paghahanda para sa kanya na kumuha ng mas mataas na posisyon sa hinaharap. Sabay na pumasok sa opisina sina Terence at Fanny, at agad na nakita ni Terence ang safe malapit sa desk. Sa kasamaang palad, ang safe ay na-double verify gamit ang isang password at isang fingerprint, kaya hindi ito maaaring mawala. Siyempre, maaaring gumamit si Terence ng malupit na puwersa para basagin ito, ngunit hindi niya ito magagawa ngayon. Kahit wala si Fanny, wala siyang oras. Ano ang gagawin? Paano niya makukuha sa safe ang dilaw na dokumento? Kung maaari lang niyang makuha ang mga bagay mula sa malayo. Hanggat naisip niya ito, maaari niyang makuha ang dilaw na dokumento sa safe. Gaano kahusay iyon? Biglang nagkaroon ng ideya si Terence. Ang kanyang jade pendant. Magagawa ba ito? Karaniwan, ginagamit ni Terence ang kanyang isip upang ilagay ang mga bagay sa espasyo ng jade. Halimbawa, kung nakita ni Terence ang isang bagay sa kanyang harapan, kailangan lang niyang mag-isip at ilagay ang item sa espasyo ng jade. Pagkatapos, ang item ay papasok ng maayos sa jade space nang walang kailangang gawin si Terence. At ngayon, kung gusto ni Terence ang dilaw na folder sa safe, maaari ba niyang makuha ang folder na ito sa espasyo ng jade? 3,277. Sa pag-iisip na iyon, sinamantala ni Terence ang oras na binubuksan ni Fanny ang aparador ng manager para maglakad papunta sa safe. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang kalooban at ipinadala ang dilaw na folder sa espasyo ng jade. Biglang may lumabas na 2 dilaw na folder mula sa manipis na hangin sa espasyo ng jade. Ang pagtuklas na ito ay nagpagulat at natuwa kay Terence, tama ang kanyang hypothesis. Hanggat may naisip siya, at maaaring magkasya ito sa espasyo ng jade, maaari niyang ilagay ito sa espasyo ng jade, kahit na pinaghihiwalay ito ng isang safe. Sinabi ni Elder George na ang jade space ay isang uri ng 4th-dimensional space, at hindi pinaghihigpitan ng 3-dimensional space. Magkaiba ang mga patakaran ng dalawa, at madaling ninakaw ni Terence ang folder. Siyempre, sinabi ni Darwin Bro na mayroon lamang isang dilaw na folder, at nakuha ni Terence ang dalawa. Ang isa sa mga folder ay dapat na ibang bagay, hindi ang address ng base, ngunit hindi ito mahalaga. Babawiin niya muna. Hindi nang ahas si Terence na ilabas ito ngayon dahil nasa tabi niya lang si Fanny. Pagkatapos noon, tahimik na pumunta si Terence sa tabi ni Fanny, at inilabas niya ang isang maliit na itim na kahon. Halatang napuno ito ng droga. Nandito na. Sobrang bigat. Kaya mo nang buhatin. Sabi ni Fanny kay Secretary Lo. Tumango si Terence, masayang kinuha ang kahon ng mga gamot at lumabas ng opisina kasama si Fanny. Boss, dala ko na ang mga gamit. Tinuro ni Fanny si Terence habang nagsasalita ito. Inilagay ni Terence ang kahon sa coffee table at binuksan ito, ipinakita ang laman sa Pangulo. President siya, mangyaring suriin ang mga paninda. The general manager nodded and said to President I believe you're an experienced man. Bago ka dumating, nag-research ka na tungkol sa kadalisayan ng mga gamot. Inihanda ko ang purong kalakal para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw at ako ay parehong pinuno ng mga kagalang-galang na organisasyon. Hindi ako maaaring magsinungaling sa iyo dahil lamang sa isang deal. Ginawa niya at Donald ang kanyang takdang aralin sa droga, at gumawa ng paunang pagsusuri sa mga gamot sa kahon ni Terence. Nalaman niya na ito ay tulad ng sinabi ng general manager, ang kahon ay puno ng mga high-purity goods. He smiled in satisfaction. President siya, kung ganoon, ibibigay namin ang pera at mga gamit. Habang nagsasalita siya, kukunin na sana ng bullet head ang kahon ng pera sa lupa at ilalagay ito sa coffee table para makita ng general manager. Gayunpaman, ang pagkilos ni Donald ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Ang buong kahon ay nasa euro.
Sa paghusga sa laki ng kahon, mayroong hindi bababa sa ilang daang milyong euro sa loob nito. Kung makukuha nila ito, malulutas nito ang krisis pinansyal ng ampunan. Sa pag-iisip na iyon, inilipat ni Terence ang pera sa Jade Space nang hindi gumagawa ng tunog. Ang espasyo sa Jade ay hindi malaki, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang magkasya ang buong dibdib ng euro. Sa isang iglap, ang buong dibdib ay walang laman, lahat ng euro ay napunta sa Jade Space ni Terence. Sa oras na ito na ipinasok ng ulo ng bala ang password sa kahon, at ang kahon ay bumukas ng malakas. Gayunpaman, nabuksan nga ang kahon, at lahat maliban kay Terence ay natigilan. Ang kahon na ito, talagang walang laman. Siyempre, ang pinaka-nagulat ay bullet head siya mismo. Namula agad ang mukha niya at naging mabilis ang paghinga niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, galit niyang sinabi, "General Manager, ano ang ibig sabihin nito?" Pangulong Milton, tatanungin kita ng parehong tanong. Nagdala ka ng isang box na walang laman para ipagpalit, and you're asking me what I mean. Naging malungkot din ang mukha ng General Manager. Walang laman ang kahon, na ikinagulat ng tagapamahalang pangkalahatan kung ang presidenteng ito ay sinusubukan niyang rob-in siya. Ano ang ibig kong sabihin sa pamamagitan ng pagdadala ng isang walang laman na kahon? Paano ako magdadala ng isang walang laman na kahon upang mangalakil? Habang nagsasalita si Donald, itinaas niya ang kahon gamit ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Alam ko nang malinaw kung ang kahon na ito ay puno ng pera o hindi. Ngayong walang laman, paanong hindi ko ito mararamdaman? President siya, sa mga sinasabi mo, hindi mo akalain na kinuha ko ang pera sa kahon. Malamig ding tanong ni General Manager. Bullet head na malamig niyang singgal. Bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, ang kahulugan ay maliwanag. President siya, ang gusto kong ipaalala sa iyo ay ang kahon na ito ay nasa iyong paanan mula nang pumasok tayo. Hindi ko pa ito nahawakan. Isa pa, sa tingin mo ba ay maaari kong kunin ang pera nang hindi binubuksan ang kahon? Sino sa tingin mo ako? Isang salamangkero. Hindi ko akalain na kahit isang makalangit na dalubhasa sa daw ay hindi may kakayahang kumuha ng mga bagay mula sa malayo, tama ba? Ito ay hindi na isang bagay na may mataas na kakayahan, kung gayon ay maaaring gawin ng mga magsasaka. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay may ganitong teknolohiya o mga espesyal na kakayahan ngayon? Kung mayroon akong ganitong kakayahan, pupunta ako sa bangko para maglipat ng mga gintong ladrilyo, at hindi ko na kailangang magbenta ng droga para kumita ng pera. Nanimbalik ang kalmado ng mukha ng General Manager at walang pakialam na nagpaliwanag. Siyempre, hindi nito isinasantabi ang posibilidad na si Presidente ay isang magnanakaw na sinusubukang tumawag ng magnanakaw at sadyang mang-frame ng iba. Ikaw. President, naasar siya sa sinabi ng manager, pero hindi siya tanga, totoo, nasa paan niya ang kahon nang pumasok siya, at wala ito sa kanya. Dagdag pa, siya ay isang sky-class late face pick, walang paraan na hindi niya mapapansin kung may nagbukas ng kahon at nagnakaw ng pera sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Dagdag pa, ang pera sa kahon ay hindi isang maliit na halaga kahit na gusto niyang ilipat ito, magtatagal ito, sino ang maaaring magnakaw nito ng sabay-sabay. Gayunpaman, imposibleng sabihin na ang kahon ay pinalitan dahil siya mismo ang nagtakda ng password. Bukod dito, may ilang simbolo ng Overseas Cultivators Association sa kahon. Imposibleng makagawa ang pulang kabibe ng gayong peking kahon sa maikling panahon. At saka, sino kaya ang nagpalit ng kahon sa ilalim ng kanyang ilong? Sa makatuwid, presidente siya rin ay medyo tuliro sa sandaling ito. Isa ba itong multo? Hindi ko ba dinala ang pera? Medyo hindi rin siya sigurado. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay lubhang kakaiba. Kung ang pera ay nawala sa manipis na hangin, ito ay talagang kakaiba. Sige, may computer ka ba dito? I'll transfer the money to you. Bullet huminga siya ng malalim. Bagamat labis siyang naguguluhan, hindi niya napigilan ang transaksyon. Wala siyang pera, kaya ang paraan lang ng paglipat ang magagamit niya. Bagamat napakalaking kawalan kung talagang mawawalan siya ng pera, mawawala ang lahat kung hindi niya itutuloy ang deal.
Oo, kaya ko. Medyo naguluhan din ang general manager kung ano ang pinagkakaabalahan nitong presidente. Sinsero ba ang taong ito sa deal? Binigyan niya ba talaga siya ng pera? However, this was not important as long as Bullet he agreed to the transfer. Fanny, go and key in my account number on my laptop, then bring it over. 3,278. Okay, boss. Tumango si Fanny at tumalikod na para pumunta sa opisina para kunin ang laptop niya. Si Terence naman ay sumunod sa likod ni Fanny na parang natural lang na parang gustong tumulong. Si Terence ang nagdala ng droga noon, kaya walang hinala si Fanny o ang general manager sa kanya. Halatang nakasanayan na ni Fanny na gawin ito para sa general manager. Binuksan niya ang kanyang laptop at madaling binuksan ang isang online bank page. Ipinasok niya ang company account number ng Conch Group, at sa ibaba nito ay ang account number at password para sa cashier. Oras na para ipasok ang password para sa Bullet Head. Tutulungan kita. Nang kukunin na sana ni Fanny ang laptop, lumitaw si Terence at inilahad ang kanyang kamay, sinenyasan niya itong ibigay sa kanya. Hindi na masyadong nag-isip si Fanny at tumango. Hinayaan niyang kunin ni Terence ang laptop, at lumabas silang dalawa. Gayunpaman, sinadya ni Terence na lumakad ng kalahating hakbang sa likod ni Fanny. Kanina pa siya nakatitig sa laptop, at habang hindi nakatingin si Fanny, mabilis siyang nag-type sa keyboard. Medyo mabilis ang mga kamay ni Terence, kung hindi niya makukuha ang pera mula sa mga scammer at Melissa noong una siyang dumating sa Starfield. Natapos niya ang kanyang operasyon pagkalabas niya ng silid. Pagkatapos maglakad palabas ng silid, inilagay ni Terence ang laptop sa harap ng Bullet Head ng may paggalang at ngumiti, "President He, pakilagay ang iyong card number at password." Nakaharap sa bala ang screen ng laptop niya, at hindi ito tiningnan ni General Manager o Fanny dahil kailangan nilang ilagay ang password. Si Terence naman ay umiwas ng hinala, "Ang lamig ng kape, kukuha ako ng mainit na tubig." Dahil doon, itinulak ni Terence ang pinto at lumabas ng opisina ng General Manager. Pangulong siya, mangyaring suriin ang mga paninda. Tumango ang General Manager sa sinabi niya kay President, "Sigurado ako na ikaw ay isang matandang kamay, at nagawa mo ang iyong araling bahay sa kadalisayan ng mga gamot bago dumating dito. Inihahanda ko ito para sa iyo," ngunit syempre, si Terence ay hindi lumabas sa opisina upang makakuha ng mainit na tubig, siya ay tumatakbo. Nakuha na niya ang gusto niya, at hahanapin niya ang problema kung nanatili siya rito. At kaya, pumasok si Terence sa elevator, ngunit hindi siya dumiretso sa ibabang palapag, kundi sa sahig kung saan nahimatay ang tunay na sekretarya. Mabilis siyang pumasok sa banyo, pinalitan ang damit ni Secretary Lo, at minasahe ng ilang beses ang likod ng leeg nito bago itinulak ang pinto at lumabas. Sa tansya niya, natural na madyay gising ang kalihim sa loob ng halos 10 minuto. Nang matapos si Terence, mabilis siyang pumasok sa elevator at umalis sa grupo ng Conch. Inihinto niya ang isang minanang sasakyan sa labas ng gusali at mabilis na umalis. Sa itaas, sa opisina ng General Manager. "Okay, General Manager, I've successfully transferred the money. 300 million euros ang presyong napagkasunduan natin noon." Bullet ay pinindot niya ang confirm button sa computer, ipinasok ang text message na captcha sa telepono, at kinumplito ang transaksyon. "Oo, may notification sa phone ko. Mamaya pa ako." Tuwang-tuwa ang tagapamahalang pangkalahatan nang makita si Presidente na napakabilis niyang naglipat ng pera. Nirelax din niya ang kanyang pagbabantay. Tila tapat pa rin ang Overseas Cultivators Association sa deal. Ang pagkawala ng euro sa kahon ay maaaring isang aksidente. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng humigit kumulang 5 minuto, ang General Manager ay hindi pa rin nakatanggap ng abiso sa text message mula sa bangko. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ang kanyang account ay naset up sa isa sa mga pinaka-advanced at mahusay na mga bangko sa mundo. Karamihan sa mga paglilipat ay natanggap sa real-time, at imposibleng walang paglilipat pagkatapos ng 5 minuto. President siya, saang bangko ka galing?
5 minuto na, bakit hindi pa dumadating? Hindi maiwasang magtanong ng general manager. It's X-Bank. Hindi ba tayo, na nagnenegosyo ng gang, ay kadalasang nagsaset up ng mga account sa X-Bank? Ito ay mas ligtas at mas mahusay. Hindi mo pa natatanggap. Ulo ng bala ay bahagyang natigilan siya. Imposible yan. Kapareho ko yan ng bangko kaya hindi dapat masyadong mabagal. Kumunat din ang noo ng general manager, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang bagay na ito. Nakatanggap ng abiso ang telepono ko na matagumpay na paglipat ng angle. Gusto kita, maaari mo bang tawagan at suriin? Bullet head na tanong niya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Mabuti naman. Tumango ang general manager bago inilabas ang kanyang telepono at tumawag sa bangko. Siyempre, kahit si Fanny ay hindi alam ang password sa kanyang account. Alam lang niya ang kanyang bank account number. Maya-maya, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng general manager. Binaba niya ang telepono at sinabing Bullet siya, President siya, hindi ko natanggap ang bayad mo. Imposible yan. Tingnan mo ang computer, malinaw na nakasaad na matagumpay ang paglipat. Bullet na balisa siya habang nakaturo sa screen ng computer. Hayaan mo akong makita. Medyo kakaiba din ang naramdaman ng general manager. Hindi kaya nagkaroon ng problema sa sistema ng pagbabangko. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang screen ng computer na ginalaw ng ulo ng bala. Talagang ipinakita nito, naging matagumpay ang paglipat. 300 milyong euro ang nailipat sa account. Nang makita ito ng general manager ay hindi maiwasang matigilan. Tapos, sabi niya, President siya, nalipat mo ba ang pera sa maling tao? Ang aking bank account ay tinatawag na Conch Group na trading ko. Limited, hindi Starfield Orphanage. Anong ampunan ng Starfield? Bullet ay natigilan din siya, ngunit nang makita niya ang pangalan ng account na pinaglipatan niya ng pera ay agad na bakas sa mukha niya ang pagtataka at galit. General Manager, are you kidding me? Ito ang account name na pinasok sa akin ng secretary mo. Ni hindi ko nga kilala itong Starfield Orphanage. Fanny, anong nangyayari? Lumingon ang general manager kay Fanny na may nalilitong ekspresyon. Boss, imposible yon. Wala akong alam na orphanage. I personally entered your account information. Walang pagkakamali. Determinado na sabi ni Fanny. Tumango ang general manager. Sa kanyang opinyon, hindi gagawa si Fanny ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. At saka, wala siyang koneksyon sa Starfield Orphanage, kaya kahit magkamali siya, hindi ito maaaring maging katawa-tawa. Kaya naman medyo hindi pala kaibigan ang tingin ng general manager sa ulo ng bala. Pangulong siya, sa palagay ko ikaw ang naglalaro ng isang magnanakaw na umiiyak na magnanakaw, tama? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na si Fanny ang aking babae, at siya ang humahawak sa aking negosyo sa paglalaban ng pera bawat buwan. Mayroong hindi bababa sa 10 bilyong euro na pera na pinangangasiwaan niya bawat buwan, kaya walang paraan na nakawin niya ang maliit na pera. Tungkol naman sa computer na ito, maliban sa kanya, ikaw lang ang nakahawak nito, at pinalitan mo ito ng tinatawag na Starfield Orphanage, di ba? This is your Smurf, right? 3,270. F** secure lolo. Sinisiraan mo ako. Pulang-pula ang mukha ni Bullet Head sa galit habang itinutulak ang computer, na dumurog ito sa dingding. Tumalon siya, ipinakita ang kanyang sky-class late face peak strength. Sa Bullet ay opinyon niya, sinubukan ng pangkalahatang tagapamahala na ay backstab siya, and naglalaro lang sila ni Fanny ng double timer. Naramdaman niyang may mali kanina. Nawalan siya ng 1 kahon ng euro nang walang dahilan, at ngayon ang pera ay inilipat sa ilang ampunan. Maliban sa bala niya mismo, lahat ng naririto ay mga tauhan ng general manager, kaya hindi nakakapagtakang maghinala siya. Donald, pinaglalaroan mo ba ako? Gusto mong inumin ang mga gamot ko nang hindi gumagastos kahit 1 sentimo, tama? Tumayo rin ang general manager, ang kanyang sky-class late face peak strength fully displayed. Mula sa pananaw ng general manager, aling warhead ang nasa likod nito?
Una, gumamit ito ng isang walang laman na kahon upang mangisda sa magulong tubig, at nang makitang hindi ito malinlang, inilipat nito ang pera. Sa huli, inilipat ito sa account ng isang ampunan. Sinusubukan ba nitong linlangan ang mga tao? Sino ang nakakaalam kung sino ang naglalaro ng mga trick? Pangkalahatang tagapamahala, kung bibigyan mo ako ng kahon ng mga gamot ngayon, maaari kong magpanggap na nangyayari. Aaminin ko na malas akong mawala ang euro sa box na ito. Huwag mong sabihin sa akin na ang ulila ay hindi ang iyong account. Malamig na sumingit si Donald. Bullethead siya, paano mo masasabi ito? Sa palagay ko ikaw ang sumusubok na makakuha ng isang bagay para sa wala. Kung nawala ka ngayon, hindi ko ituloy ang bagay na ito. Ang pangkat ng conch ay hindi tinatanggap ang tulad ng isang walang katiyakan na kasosyo sa negosyo. Galit din na sabi ni General Manager. Hinahanap mo si kamatayan. Kailan pa siya at Donald nakaranas ng ganitong uri ng galit? Hindi na niya kinaya. Naglabas siya ng malambot na letigo sa kanyang baywang. Ito ang kanyang makalangit na sandata, at hinampis niya ito sa General Manager. Ang malambot na letigo na ito ay halos kapareho sa makalangit na sandata na ginamit ng maliit. Gayunpaman, ang maliit ay isang tunay na makalangit na sandata, habang ang kay Donald ay katulad ng nakolekta niya mula sa 5 elementong sekta. Nasa kamay pa rin ni Terence ang sandata ng Small One. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan, di ba? Naglakas loob ka pa rin kumilos sa punong tanggapan ng Conch Group. Ang General Manager ay lumipad sa galit. Naglabas din siya ng 2 balls of fire sa kanyang mga binti at ibinato sa ulo ng bala niya. Ito ang kanyang mga banal na sandata sa langit. Boom! 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 Isang malakas na ingay ang nagmula sa opisina ng CEO naglalaban ng 2 Sky-class late phase Peakmasters. Sa oras na ito, dahan-daang nagising ang totoong secretary na si Luna nakahiga sa toilet cubicle. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Naalala lang niya na pumunta siya sa banyo at hindi na niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Hindi kaya hinimatay siya sa inidoro. Mabilis na sinuri ni Secretary Lo ang kanyang katawan at walang nakitang kakaiba. Walang mga sugat sa kanyang katawan, at walang nawala. Naisip na lang niya na nahimatay siya sa banyo dahil sa sobrang pagod at kulang sa tulog. Kung tutuusin ay medyo pagod na siya nitong mga ilang araw kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Sa sandaling ito, nagpalit na ng 2 taxi si Terence at bumalik sa Bath Center. Naabot ang layunin ni Terence syempre, hindi niya alam na naglalaban na ang 2 Sky-class late phase Peakmasters. Kung gagawin niya, malamang na hindi siya makapagsalita. Hindi niya akalain na babaguhin ni Terence ang account sa isang kapritsyo, at talagang nahulog siya dito. Siyempre, kung natuklasan niya ang paglipat bago ito nangyari, iba ang resulta. Sa oras na iyon, tiyak na hindi iisipin ng General Manager na binago niya ito ng warhead, at hindi rin niya iisipin na si Fanny ang gumawa nito. Pagkatapos, maaari lang itong si Secretary Lo. Kaya naman, natakot si Terence na baka may mangyari. Bago siya bumalik sa Bath Center, bumalik siya sa orihinal na anyo, pumasok sa Bath Center, mabilis na kumatok sa pintuan ni Zyrene at Sheena, at tumakbo palayo kasama ang 2. Ang kotse ay ninakaw ni Terence dati, at ito ay pag-aari ng isang lokal na street racer gang. Malamang na ninakaw nila ito, kaya hindi na nila ito hinanap matapos itong mawala, hinayaan si Terence na iparada ito sa hindi kalayuan sa Bath Center. Hindi na nagpaliwanag pa si Terence at dinala ang mga babae sa pinakamalapit na airport sa bayan. Sa tanghali, isang malaking pampasaherong eroplano ang lumipad sa kalangitan at lumipad sa lungsod na pinakamalapit sa Island X. Sa first class cabin, nagreserba si Terence ng 4 na upuan. Mayroon siyang isang hanay ng mga upuan, at sina Zyrene at Sheena ay may isa pang hanay. Magkaharap ang 2 upuan sa labas kaya mas madaling makapag-usap ang 3. Terence, anong problema? Tanong ni Sheena sa mahinang boses. Walang anuman. Naayos na ang lahat.
Malinaw na hindi sasabihin ni Terence kay Sheena at Zyrene ang nangyari sa bayan ng Lorida, para hindi sila mag-alala ng wala. At kaya, hindi na nagtanong pa si Sheena, at nagsimulang makipag-chat kay Zyrene. Nang lumapag ang eroplano sa lungsod na pinakamalapit sa Island X, sina Terence, Zyrene, at Sheena ay sumakay sa transfer flight na inayos ni Kitty na pumunta sila sa Island X. Noon lang sila nagpahinga. Sa wakas ay ganap na silang ligtas. Ngunit medyo nagulat si Terence bakit hindi nagpadala ang conch group ng mga tao para hanapin siya pagkatapos ng isang bagay na ganito kalaki. Hanggat inilabas niya ang nakaraang surveillance video, matutukoy niya na ang dating Terence Ford ay isang kaina-hinalang tao. Pagkatapos ihambing ito sa ulo ng bala niya, halos halata ang kanyang pagkakakilanlan. Sa mga kakayahan ng Pulang Kabibe at ng Overseas Cultivators Association, posible na magsagawa ng malawakang paghahanap sa paligid. Bakit walang hamarang sa kanya sa daan? Ngunit ang hindi alam ni Terence ay ang general manager at ang ulo ng bala ay parehong nasugatan ng husto, pareho silang dumaranas ng malubhang pinsala sa loob. Gayunpaman, ang general manager ay hindi naglakas loob na patayin ang warhead niya. Hiniling lamang niya sa Overseas Cultivators Association na magpadala ng isang tao na kukuha ng warhead niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ni Donald ay lumikha ng malaking awayan sa pagitan nila. Gayunpaman, dahil sila ay malubhang nasugatan at pareho silang nasa masamang kalagayan, ang bagay na ito ay maaaring isaalang-alang na tapos na. Kapag pareho silang nakabawi at kumalma, maaari silang muling makipag-ayos at pag-usapan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ngunit sa ngayon, ang dalawa ay lubhang nasugatan, at walang pagkakataon na makipag-ayos. Kung walang sasabihin ng master, natural na hindi kikilos ang mga underling ng padalos-dalos, kaya naantala ang bagay na nagbibigay ng pagkakataon kay Terence. Sa katunayan, pinagsisihan ito ni Terence sa sandaling pumasok siya sa account ng ampunan ng Starfield. Hindi mahalaga kung ang paglipat ay matagumpay o hindi, ang Overseas Practitioners Association at ang Red Conch ay magpapadala ng mga tao upang hanapin siya kapag nalaman niyang hindi pa siya nakalabas ng Rhaelyda. Pangalawa, natakot si Terence na baka siya at ang general manager ay pumunta sa Starfield City para maghiganti kay Akira para sa account ng Starfield Orphanage, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, mas maliit ang posibilidad ng pangalawang posibilidad. Kung tutusin, kung may gustong gawin ang Pulang Kabibe sa bansa, kailangan itong dumaan kay Darwin Bro, at si Darwin Bro ay nasasakupan ni Terence, kaya hindi na kailangang mag-alala. 3,280. Tungkol naman sa Donald, hindi naging madali para sa kanya na pumunta rito at manggulo. Kung tutusin, minsan na siyang natalo. Kung babalik siya, hindi siya pupunta para sa isang ampunan. At saka, hindi nila alam kung may kinalaman ang orphanage kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ito ay account lamang ng donasyon ng Starfield Orphanage, at sino man ay maaaring maglipat ng pera dito. Maaaring random na nagpasok si Terence sa isang public service account para linlangin ang bullet head. Pero ngayong ligtas na niyang narating ang Island X, hindi na niya iyon kailangang alalahanin pa. May nakita siyang kotse na may logo ng butterfly sa labas ng airport, at alam niyang kotse iyon ni Kitty. Si Terence ay napakapamilyar sa simbolong ito. Siya ay nasa organisasyong ito sa loob ng maraming taon, at sa pamamagitan ng simbolo na ito ay nakilala niya si Kitty bilang isang assassin mula sa organisasyon, at nailigtas siya. Pagkababa ni Terence sa eroplano, sumakay siya sa kotse kasama sina Zyrene at Sheena. Gaya ng inaasahan, tumakaway si Kitty sa kanila nang nakangiti. Ang ikinabahala ni Terence ay ang ika-9 na iyon. Naroon din. Ito ay isang batang babae na palaging tumutulong kay Terence sa kanyang pang-araw-araw na buhay at mga misyon. Huminga si Terence. Alam niya ang iniisip 9, ngunit iba ang tingin niya rito. Sa oras na iyon, naisip ni Terence na ang mga tao sa pangkat ng assassin ay pawang gumagala, na walang hinaharap na mapag-uusapan at walang paraan upang malaman ang kanilang sariling kinabukasan, kaya paulit-ulit niyang binaliwala ang mga pahiwatig ni 9.
Kasama ang pag-amin ni Carla, inilagay din ito ni Terence sa kanyang puso. Ngunit iba na ngayon, at nagbago ang pag-iisip ni Terence. Hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa mga damdaming ito magkatulad ang kanilang kapalaran, pagkatapos ng lahat, at si Lil Gio ay isang tagapagmana. Sa asensya, wala siyang pinagkaiba kay Cheryl, Yasi, at Trixie. Pareho silang uri ng mga tao, kaya't maaari na siyang harapin ni Terence ng tapat ngayon. Hindi niya lang alam kung ang nararamdaman sa puso nito ay pagmamahal pa rin sa muli nilang pagkikita. Ang magagandang damdamin ng pagkabata ay maaaring matigas ang ulo sa loob ng maraming taon, ngunit nang magkita silang muli bilang mga matatanda, natanto nila na ang magandang pakiramdam na ito ay isang laro lamang ng isang bata. Sa katotohanan, nagbago ang mga bagay. Naging komplikado ang damdamin ni Terence nang makita niyang muli ang Siyam. Hindi niya alam kung saan niya ito inisip, ito pa rin ba ang first love niya. Sa totoo lang, gusto talaga ni Terence ang 7 at 9 noong bata pa siya, ngunit habang tumatanda siya at alam ang kanyang misyon, ibinaon niya ang damdaming iyon sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, ayaw ni Terence na makita ng harapan ang 7 at 9, dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi bumalik si Terence sa Island X, ang lugar na dati niyang tinitirhan noong bata pa siya. Gayunpaman, pinag-isipan na ni Terence ang mga bagay-bagay. May mga bagay na hindi maiiwasan dahil lang sa gusto niya. May mga taong nakatakdang lumitaw sa kanyang buhay. Si Kitty, halimbawa, ay paulit-ulit na nakaharap sa kanya sa pagsusulit. Kunin halimbawa si Lil Gio, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa telepono, ngunit palaging iniiwasan ni Terence ang mga problema sa relasyon sa pagitan nila, ngunit naging tagapagmana si Lil Gio. Hindi ito naiwasan ni Terence. Masyado ng maraming tagapagmana si Terence para sa kanyang mga babae, at hindi niya matanggihan ang Siyam na sumali sa kanila. Parang pinagbiro ng tadhana si Terence, walang nagbago sa simula. Ika-9 na prinsesa, long time no see. Sabi ni Terence pagkatapos ayusin ang kanyang emosyon. Single niya. Isang flash ng pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Nine nang makita niya si Terence, ngunit malamig pa rin siyang ngumuso, matagal na. Ikaw naman ang ayaw na makita ako, di ba? Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting hiya sa kanyang sinabi. Napatawa siya ng mariin at hindi na tinuloy ang topic. Bumaling siya kay Kitty. Kitty, may problema ba sa iyo ang Overseas Cultivators Association? No, they didn't. Nagtanong lang sila at hindi na ako hinanap. Sabi ni Kitty, umiling. Naturally, hindi magiging tanga ang Overseas Practitioners Association para hawakan si Kitty, hindi naman siya solo practitioner na walang pundasyon, kung tutuusin. Kahit na siya ay isang solo practitioner, nakakasira ng loob na tanungin siya ng walang anumang ebidensya. Sa katunayan, lahat ay sumali sa Overseas Cultivators Association upang humingi ng proteksyon mula sa organisasyon. Gayunpaman, kapag ang mga miyembro ay pinaghihinalaan at tinanong, sino ang sasali sa Overseas Cultivators Association sa hinaharap? Sa kabutihang palad, Nine ay nagrereklamo lamang kay Terence upang ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan, kaya hindi niya ito masyadong sinisisi. Siya ang dating namamahala sa katalinuhan at pangkalahatang pagpaplano ng buong organisasyon ng mamamatay. Sa kanyang posisyon, walang lihim sa kanya sa killer organization. Manhid na siya sa nakikitang mga mamamatay tao na nagsasakripisyo paminsan-minsan. Naunawaan niya ang iniisip ni Terence, siya rin ay isang assassin, at hindi niya makita ang sarili niyang hinaharap. Hindi niya maipangako sa kanya ang anuman, at hindi siya nang ahas. Pareho sila ni Kitty. Kaya naman, walang dahilan para sisihin ng Siyam si Terence. Ngayon, ang kanyang pagkakakilanlan ay nagbago, at ang pagkakakilanlan ni Terence ay nagbago. Noon lamang sila nagkaroon ng pagkakataon para sa hinaharap, ngunit ang hinaharap na ito ay hindi pa rin tiyak. Ang plano ng tagapagmana, kung ito ay mapanganib o hindi, at kung si Terence ay makakalahok dito ay lahat ay hindi alam. Bagamat nagbago ang iniisip ni Terence, hindi naging mas mabuti ang sitwasyon. Sa halip, ito ay naging mas kilala. Terence bro, huwag mo nang masyadong isipin iyon.
Ang kinabukasan ay magkakaroon ng sariling resulta. Pwede ba tayong bumalik sa ating pagkabata at makipaglaro? Pinag-isipan din ito ni Little Ninth at nagpasyang pahalagahan ang magandang oras sa harap niya. Sige. Pagod na si Terence sa panahong ito, at kailangan pa niyang harapin ang mga problemang sunod-sunod na darating kapag bumalik siya sa lungsod ng Stonegate. Nalantad na ang tunay niyang lakas. Marahil, pagkatapos niyang bumalik, ang Black Horse Gang, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ang pamilyang Dorian, at maging ang sinaunang pamilyang Fane ay darating para makipag-ayos sa kanya. Sa oras na iyon, paano niya haharapin ang napakaraming taong naghahanap ng gulo sa kanya? Dahil wala siyang maisip na paraan para malutas ito, maaaring manatili si Terence dito at magpahinga. Masyado siyang pagod kamakailan. Siyempre, hangga't hindi pa babalik si Terence, hindi magiging problema ang mga tao sa paligid niya pansamantala. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.